chapter 6, ang topic natin is yung hydropower. So, papaliwanag din kung ano nga ba yung gampanin o ano yung ginagawa ng hydropower. Then, ano yung function na to? Paano siya nakapag-produce ng electricity? Ang hydropower ay ginagamit para makagawa ng kuryente gamit ang lakas ng tubig na umaagos na galing sa dam. So, yung tubig na bumabagsak mula sa ilog o dam, siya yung nakakapag-produce ng electricity. Sa pamamagitan ng tubig, napapaikot ang turbine at generator na siyang lumilikha ng electrical energy na ginagamit natin sa mga bahay, paaralan, ospital at sa ating industriya. So, bukod doon, sa paggawa ng kuryente, ang hydropower ay mahalaga rin dahil ito ay renewable at malinis na energy source. Ibig sabihin, hindi ito nauubos at hindi nagdudulot ng pollution sa hangin. Nakakatulong din ito sa flood control, yung irrigation, yung sa mga bukid, at water supply sa ilang lugar. So, yun yung purpose ng hydropower, kung paano siya nagpa-function, kung paano siya nagko-convert ng electricity. Dito na tayo sa hydroelectric power plant working principle. So, makikita natin sa first bullet, uses falling water to produce electricity. So, sabi nga natin, ang hydroelectric power plant ay gumagamit ng bumabagsak na tubig mula sa dam o ilog bilang pangunahing source ng energy. Habang bumababa ang tubig, nagkakaroon ito ng lakas na ginagamit para magsimula ang proseso sa paglikha ng kuryente. So, dito naman sa second bullet, turbine converts water energy into mechanical energy. So, ang ibig sabihin lang, kapag dumaan ang mabilis na tubig sa turbine, iniikot nito yung mga blades. Ang pag-ikot na ito ay tinatawag na mechanical energy o enerhiya ng galaw ng makina. So, doon nakakapag-produce ng mechanical energy dahil sa water energy. Third bullet, generator converts mechanical energy into electrical. So, sabi nga sa second bullet, dahil sa agos ng tubig, nakakapag-produce ito ng mechanical energy. Then, dahil sa generator or mga blades, kapag umagos na yung tubig sa generator, dito na mako-convert yung mechanical energy to electrical energy na ito yung ginagamit nating kuryente sa ating tahanan. Ganun lang yung hydroelectric power plant kung paano siya nagwo-work. Dito naman tayo sa largest hydroelectric power plant. Makikita nyo dyan kung ano yung mga pangalan, country, kung saan river sila matatagpuan, then yung install capacity megawatts nila, and yung year of completion. So, unahin na natin yung pinakamalaking hydroelectric power plant, yung Three Gorges Dam. Matatagpuan siya sa bansang China. Then, makikita nyo yung Three Gorges Dam sa river ng Yangtze na meron siyang 22,500 megawatts. Then, yung year of completion niya is 2008 to 2012. Then, yung number 2 is Itaipu Dam. Makikita nyo siya sa bansang Paraguay, Brazil. Matatagpuan siya sa River of Paraña. Then, yung kaya niya i-produce is 14,000 megawatts. Then, yung year of completion niya is 1984, 1991, then nayari noong 2003. Then, sa pangatlong pinakamalaki naman is Silao-do na makikita sa bansang China, matatagpuan sa River of Jinsha, na ang kaya niyang i-produce na capacity is 13,860 megawatts. Then, yung year of completion niya is 2014.
Then yung number 4 is the Bela Monte na galing sa bansang Brazil. Makikita siya sa River of Singu na ang kaya niyang produce is 11,233 megawatts. Then yung year of completion is 2016, then nayari siya noong 2019. Then yung panglima is the Guri. Matatagpuan siya sa bansa ng Venezuela. Makikita ang Guri sa River of Caroni. Then yung capacity na kaya niyang i-produce is 10,235 megawatts. Then yung year of completion niya is 1978, nayari siya noong 1986. Then yung pang-anim natin na pinakamalaki is the Tururuy na galing sa bansang Brazil. Then matatagpuan yung Tururuy sa River of Tocantins. Then yung kaya niya i-produce is 8,370. Then sinimulan siya noong 1984, then nayari siya noong 2007. Then yung pang-pito is the Grand Coulee. Nanggaling siya sa bansang United States. Then matatagpuan sa River of Columbia. Yung kaya niyang i-produce na capacity is 6,809. Then bakit napakaraming taon? Bali yung ginawa diyan putol-putol. Nag-start nung 1942, 1950, 1973, 1975, 1980, 1983, 1984, then 1991. So, bali pa-upgrade ng pa-upgrade, di man, putol-putol yung paggawa dyan sa Grand Coulee. Then, yung number 8 is Xiangjiaba na galing din sa China. Yung matatagpuan sa River of Jinsha. Then, yung kaya niyang i-produce na capacity is 6,448 na nayari noong 2014. Then, yung number 9 is Longtan Dam na galing din sa China na matatagpuan sa Hongshu River at ang kaya niya i-produce is 6,426 megawatts. Then, sinimulan nung 2007, nayari nung 2009. Then, yung 10 sa pinakamalaking hydroelectric power plant is the Sayano Yangshekskaya. Makikita natin sa bansang Russia. Then, matatagpuan sa Yenisei River na nagpo-produce ng 6,400 capacity megawatts. Then, sinimulan siya noong 1985. Then, tinuloy noong 1989, 2010, then nayari noong 2014. Pansinin nyo sa table, kitang-kita na ang may malalaking hydroelectric power plant is galing sa China. 4 sa kanila yung may pinakamalaking hydroelectric power plant. So, ganun kayaman sa ekonomiya yung China. Kaya, mapapansin nyo naman, mayaman talaga yung China. So, dito naman, yung largest hydropower in the Philippines, yung Magat Dam. One of Luzon largest hydro plants, 380 megawatts, built in 1975 to 1982. So, yung Magat Dam daw, ito yung pinakamalaking hydropower sa Philippines na makikita sa Luzon. Nakakapag-provide ito ng 380 megawatts. Then, ginawa ito noong 1975, nayari noong 1982. Among the largest dam in the Philippines. So, yun nga, yung Magat Dam, yung pinakamalaking hydropower sa Pilipinas. Multipurpose irrigation with 85 hectares and power generation. So, located dito sa Ifugao and Isabela. Then noted, yung largest Philippines plant, Ilagan and Suwal, is 1,200 megawatts yun na po-produce nila. Sa Luzon grid naman, may 14,348 megawatts.
Then yung China Three Gorges, yung 22,500 megawatts. So dagdag lang yun. How hydroelectric power plant operate? Ang hydroelectric power plant ay isang uri ng power plant na gumagamit ng flowing or falling water para makagawa ng electricity. So, ganito yung process niya. Una, may dam kung saan iniipon ng tubig mula sa ilog. Kapag mataas ang water level, may potential energy ang tubig dahil sa taas nito. Then, kapag binuksan ang gates ng dam, dumadalay ang tubig pababa through a big pipe called penstock. Habang bumabagsak ang tubig, tumatama siya sa turbine at pinapaikot ito. Yung turbine na umiikot ay connected sa generator. At dito na nagko-convert ng mechanical energy into electrical energy. After that, yung electricity na nagawa ay dadaan sa transformer para ma-adjust ang voltage, then ipapadala sa power lines papunta sa mga bahay, schools, at businesses. And then lastly, yung tubig na ginamit ay bumabalik sa ilog. So it is a So renewable... ngayon talakayin natin kung paano nag-ooperate ang isang hydropower plants. Simulan natin sa dam. So hydropower plants use dams to store water in reservoirs. So sa part na to, gumagamit ang hydropower plant ng dam para mag-imbak ng tubig sa reservoir. So ito yung nagsisilbing main source ng energy. Mas mataas yung tubig, mas malaki yung potential energy na pwedeng ma-convert into electricity. So reservoirs can also serve as recreational lakes. So bukod sa pag-store ng tubig, pwede rin itong maging recreational area kung saan pwedeng mag-relax o mag-activities ang mga tao. Nakakatulong din ito sa turismo at local economy. Sumunod ay ang intake. So dam gates open, letting water flow through a penstock to the turbine. So dito binubuksan na yung gates ng dam para dumaloy ang tubig papunta sa turbine through a pipe na tinatawag na penstock. So kontrolado na ang pagbukas ng gates para ma-regulate yung dami ng tubig na papasok. So water pressure increases as it moves through the pipe. So habang dumadaloy daw yung tubig sa pipe, tumataas yung pressure nito na tumutulong para mas malakas yung pag-ikot ng turbine. So yung pressure na to siyang nagbibigay ng force na kailangan para sa efficient operation. Pangatlo ay ang turbine. So flowing water spins turbine blades. So ang malakas na agos ng tubig siyang nagpapaikot sa blades ng turbine. So habang mas mabilis yung flow ng tubig, mas mabilis din yung ikot ng turbine. So turbine is connected to a generator by a shaft. So yung turbine ay siyang nakakabit sa generator gamit yung shaft. And kaya napapaikot niya ito directly napupunta sa generator. So ibig sabihin, mechanical energy ay ipinapasa para maging electrical energy. So kagaya lang din siya ng mga wind turbine na meron ding turbine na nakakonect sa generator at kino-convert yung mechanical into electrical. Sunod ay ang generators. So turbine rotation spins magnets in the generator. So kapag umiikot daw yung turbine, umiikot din yung magnet sa loob ng generator. Ito yung simula ng proseso ng pag-generate ng kuryente. So moving magnets past copper coils produce AC electricity. So kapag magalaw daw yung magnets malapit sa copper coils, nagge-generate siya ng AC o yung alternating current. So ito yung ginagamit na uri ng kuryente sa mga bahay at mga industry. Panglima ay ang transformer. Transformer increases the voltage of the generated AC power. So yung transformer siya yung nagpapataas ng voltage ng kuryente para mas efficient na mapadala sa malalayong lugar. So kapag mataas yung voltage, mas mababa yung energy loss habang nasa transmission. Pang-anim ay ang power lines. So power plants produce 4 wires, 3-phase wires or power lines plus a neutral or ground wire. So yung kuryente ay dinadala gamit yung 3 phase wires at isang neutral o yung ground wire para sa safe at stable na transmission. So ang setup na to ay tumutulong para maging balance yung pag-distribute ng kuryente. Panghuli ay ang outflow. So use water exits through tail races. So pagkatapos magamit yung tubig, dumadaan ito sa tail race palabas ng system.
So hindi ito naiipon sa turbine area para maiwasan yung overflow. So water is returned to the river downstream. So binabalik daw yung tubig sa ilog para sa mas mababa o sa mas mabahabang bahagi. Kaya tuloy-tuloy lang yung cycle. So dahil dito, renewable at environment friendly ang hydropower plant. Ngayon naman, i-explain ko ang construction of a hydroelectric power plant. Una, ang paggawa ng dam ay complex at labor-intensive, meaning maraming proseso at kailangan ng maraming workers. Pangalawa, dinadivert muna ang river para ma-clear ang area, then ine-excavate at pinapalakas ang lupa para maging stable naman ang foundation. Pangatlo, ang foundation ay pinapalakas gamit ang rock bolts at protective netting para siguradong matibay at safe. Pang-4, ang concrete ay hindi isang buhos lang. Ginagawa ito paunti-unti or block by block gamit ang steel reinforcements or rebar. At panghuli, dahan-dahang pinupuno ang reservoir habang minomonitor ang structure. Then ini-install na ang ibang systems ng power plant. In short, ang construction ng hydroelectric plant ay step-by-step na proseso para masigurong matibay, stable, at safe ang buong At dam. dito naman tayo sa hydropower dam design. Sa bandang kaliwa, makikita natin yung mga types of dam. Ang una dito ay ang solid gravity dam. Ito ay solid at makapal na concrete structure, kung saan ang principle nito ay kinokontra ng sariling bigat nito ang puwersa o pressure ng tubig. And makikita natin na mas makapal yung base nito kumpara sa taas, dahil sa bandang base doon pinakamalakas ang pressure ng tubig. And madalas itong ginagawa sa mga malalapad ang bali at may mga matitibay na foundation. And ito yung pinakasimple pero pinakamahal ang gastos kasi mas maraming material ang kailangang gamitin. And the next one is the arch dam. Ito yung may kurba o may arch na shape. And madalas itong ginagawa sa pagitan ng dalawang malalaking bundok. At ipinapasa nito ang pressure dahil dito pinapasa nito yung pressure papunta sa gilid ng bundok. Kaya naman ay dahil dito mas manipis ito at mas konting materials ang kailangan gamitin. Pero kailangan matibay yung bato na pinagsasandalan dito para hindi ito magiba. At for the last ay ang buttress dam. Ito ay binubuo ng maninipis na wall na may support column o buttresses sa bandang likod. Ang mga support na ito ang sumasalo sa pressure ng tubig. Kaya mas tipid o mas konting concrete ang ginagamit dito kumpara sa solid gravity dam. Pero mas komplikado o mas mahirap itong i-construct. At dito naman sa right side, may kita natin ang detailed structure ng isang dam. Dito makikita natin sa una yung reservoir, kung saan naiipon yung tubig at habang tumataas yung tubig is mas tumataas din yung stored energy. Sunod ay ang intake structure. May gate dito na kumokontrol kung gaano lang karaming tubig ang papasok at kadalasan meron din itong screen para salain ang mga debris. Sunod naman ay ang penstock. Ito ay isang malaking pipe na pababa ang direction. And dahil sa gravity, bumibilis at tumataas ang pressure habang bumababa ang tubig dito. At sa turbine naman, dito dumadaan ng tubig na nagpapaikot sa blade. At ang generator naman, nakakabit ito sa turbine shaft. Habang umiikot ang turbine, ay umiikot din ang generator. At sa pag-ikot nito, ay nakakalikha ito ng energy o electricity through electromagnetic induction. And sunod naman ang spillway. Dito dumadaan ang sobrang tubig para hindi mag-overflow at magkaroon ng damage sa dam. And the last one is the tail raised
or the outlet. Dito lumalabas ang tubig pabalik sa mga ilog at sa iba pang mabababang level. At dito naman tayo sa mga main factor na magdedetermine ng dam power output. The first one is how high water falls. Ibig sabihin lang dito sa mga nakasulat dito is habang mas mataas ang bagbabagsakan ng tubig is mas mataas ang pwersa nito pagdating sa turbine. And ibig sabihin din, pag mas mataas ang dam, mas mataas ang power potential at mas malaki ang power output nito. And bakit ba nasabi na direct proportional ang water ay ang power at ang height? Dahil kung mas tataas pa ang dam, is mas tataas din ang power na mapoproduce. And number 2 naman is the amount of water. Dahil kung kahit gaano kataas ang dam, kung kaunti naman ang dadaloy na tubig dito, is hindi rin mare-retain yung power. So, kailangan maraming tubig para mas mataas yung pressure at mas malakas yung puwersa doon sa turbine. Nurek Dam. This dam is located on the Vakhsh River and it stands at an impressive height of 984 feet or 300 meters. Because of its height, it is considered one of the tallest dams in the world. Ganito siya gumagana. Kapag mataas yung dam, mas mataas yung naiipong tubig. At dahil dito, mas malakas yung pressure ng tubig na bumababa papunta dun sa turbines. This pressure is converted into mechanical energy and then into electrical energy. So basically, the taller the dam, the more energy it can potentially produce. Another interesting fact is that the Nurek Dam is an earth-filled dam, meaning it is made mostly of compacted soil and rocks, not just concrete. Kahit ganito ang material niya, napakataas pa rin ang structure, which shows how advanced engineering has become. Now let's move on to the Hoover Dam. This dam is located along the Colorado River, between the states of Nevada and Arizona. It has a height of 726.4 feet or 221.3 meters. Although it is shorter than the Nurek Dam, the Hoover Dam is still one of the top 20 tallest dams in the world. It's also one of the most famous dams ever built. The Hoover Dam is a concrete arc gravity dam. Ibig sabihin, gumagamit ito ng kombinasyon ng bigat ng concrete at curved design para labanan yung pressure ng tubig. This design makes it very strong and stable. Aside from generating electricity, the Hoover Dam also helps in flood control and water supply, especially for areas in western United States. If we compare the two, makikita natin na mas mataas ang Nurek Dam by around 260 feet. That's very large difference, parang more than 20-story building na pagitan. However, kahit mas mababa yung Hoover Dam, it still ranks among the tallest dam globally. This is because it was built in the 1930s, and during that time, it was considered a groundbreaking engineering achievement. So why is this important? These dams shows how engineering has improved over time. The Hoover Dam represents early large-scale innovation, while the Nurek Dam represents more modern advancements in dam construction. They also highlight the importance of renewable energy, especially hydroelectric power, which is cleaner compared to fossil fuels. Next is the dam failures that are happen in different parts of the world. First, in the Banqiao Dam in Henan, China. Ang dam na ito ay nag-fall noong 1975 at tinuturing isa sa pinaka-malalang dam disaster sa history. Noong panahon na yon, tinamaan ang area sa isang sobrang lakas na bagyo na nagdulot ng extreme rainfall. The rainfall was so intense na lumagpas ito ng design capacity ng dam. Sinasabi na ito ay parang isang 1 in 2,000 year flood, meaning sobrang bihira at hindi inaasahang mangyayari. Dahil dito, nangyari ang tinatawag na overtopping. So, ano nga ba ibig sabihin ng overtopping? Ibig sabihin, umapaw ang tubig sa ibabaw ng dam. Normally, ang tubig dapat dumadaan lang sa spillways. Pero dahil sobra na talaga ng tubig, hindi na kinaya ng dam. Kapag nag-overtop ang dam, delikado ito at dahil hindi design ang ibabaw ng dam para sa tuloy-tuloy na agos ng tubig, unti-unting nasisira ang structure hanggang sa tuluyan itong bumigay.
Napakalaki na epekto ng dam failure na ito sa totoo lang. Around 26,000 people ang namatay dahil sa biglaang pagbaha. Umabot ng 145,000 deaths ang total dahil sa sumunod na famine at epidemics, at higit sa 11 million people ang nawala ng tirahan. Bukod dito, nagkaroon din ng loss of power generation. Dahil ang dam ay ginagamit para sa hydroelectric energy, ibig sabihin naapektuhan hindi lang ang buhay ng tao, kundi dahil pati sa supply ng kuryente. So, why it matters? Ang Bangkeo Dam failure ay isang malaking lesson sa engineering. Ipinapakita nito na kailangan i-consider ang extreme weather conditions sa design. Importante ang maayos sa spillway capacity at dapat may emergency planning para maiwasan ng malaking casualties. Another tragic example of dam failure is the Machu Dam 2 located in Gujarat, India. Ang dam na ito ay bumigay noong 1979 at nagdulot ng matinding pagbaha sa lungsod ng Morbi at sa mga kalapit na rural areas. Noong araw ng disaster na yon, nakaranas ang lugar ng sobrang lakas na ulan at nagdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa reservoir ng dam. Dahil dito, hindi kinaya ng dam ang pressure ng tubig. May mga ulat na nagsasabing nagkaroon ng issue sa design at flood handling capacity, kaya hindi naging sapat ang paglabas ng tubig. Eventually, the dam collapsed, meaning bigla itong bumigay. Hindi ito gradual, parang isang malakas na pagsabog ng tubig na bumuhos pababa. So, ang resulta nito ay napakalakas na flood wave na tumama sa Morbi. Tinatayang 1,800 hanggang 25,000 kataong namatay. Maraming bahay at infrastructure ang totally nawasak at libo-libong pamilyang nawalan ng tirahan. Ang wide range ng death toll ay dahil sa kakulangan ng accurate records noong time na yon. Pero malinaw na isa ito sa pinakamapaminsalang dam failures sa India. So ang Machu Dam failure ay nagpapakita ng importance ng proper dam design at maintenance, accurate flood prediction, and control systems at early warning systems para makapag-evacuate ang mga tao. Kung may sapat na warning, maaring mas maraming buhay sana ang nailigtas. Lastly, the more recent dam incident involving the Oroville Dam located in California, United States. Hindi man ito tuluyang nag-collapse, it is still considered a very serious dam emergency. Noong 2017, napansin na ang main spillway ng dam ay nagkaroon ng malaking damage. Ang spillway ang daanan ng sobrang tubig palabas ng dam para maiwasan ang overflow. Dahil sa tuloy-tuloy na malakas ng tubig, mabilis na tumaas ang water level ng reservoir. Napilitan ng operations na gamitin ang spillway, pero habang ginagamit ito, lalo itong nasira. Eventually, kinakailangan gamitin ang emergency spillway na bihirang gamitin at hindi ganun ka-reinforce. Dito nagsimula yung erosion o pagguho ng lupa sa paligid ng spillway. At kinakatakutan noon ay baka tuluyang bumigay ang emergency spillway na pwede magdulot ng biglaang pagbaha. So dahil sa panganib, naglabas ang authorities ng mass evacuation. Around 180,000 people ang pinalikas, maraming komunidad ang naapektuhan at nagkaroon ng panic at urgency dahil posibleng mag-collapse ang dam. Buti na lang hindi tuluyang bumigay yung dam, kaya naagapan ang mas malaking disaster. So, ang incident na ito ay nagpapakita na kahit modern dams, hindi immune sa failure. Importante ang regular inspection and maintenance. Critical ang design ng spillway dahil ito ang first line of defense laban sa overflow.